Network Entertainment. Hello. Wacky-doo. Wow. Ito yung totoong New Year episode. Oh, yes. Kasi ni-record talaga namin siya ngayon ng January na. Yes. Hindi tulad yung nagpe-pretend tayo na, nag-celebrate na tayo. Pero di naman talaga. Di pa namin alam ni yung utak namin ni Andren doon parang, hindi kami kakain masyado sa Pasko. Tapos sobrang kumain kami. Dude, parang kumain kami na parang walang diabetes. Yes, sir. Yes, sir. Kanin, pasta, pansit, Dude, dessert. puto seco na Nutella. Yeah. Puto seco Nutella? Dude, Tangina, sobrang uhaw ko na pagkatapos. Totoo ba? Dude, sarap. Oh my God. As you can see, kung nanonood kayo ng video, meron tayong 3 guests. Yes. Bumabawi kami. Kasi nung first New Year episode, wala eh. So, simulan natin from the most retarded. Kanina nang babackstab siya ng tao, tapos nakabukas pala yung microphone sa sound booth. Ray Mamuad, everybody. 3-time guest, 4-time guest. 3-time eh, walang nakikinig nung... Basta. Hindi ka daw nagsasalita eh. Bakit ang New Year? For the first time ever, first-time guest kami, si Steven Sagad. Hello. Thank you for inviting me. And ang only babae na bumabalik dito, ladies and gentlemen, Isa Villaverde. Is that something to be proud? Yes, it is. Yes. It is. Yun talaga. Kasi marami nagtatanong tuwing New Year. Kasi maraming mga nag-New Year's resolution. Tas usually, may mga tao na nag-New Year's resolution sila is gusto nila mag-try mag-stand up. Paano daw magsimula mag-stand up. So nagdala ako ng 3 other comedians here. Tas 2 pa kami ni Andren. And we will explain to you the amazing world of low self-esteem, papansin craft that we call stand-up comedy. At gagawin natin yun, naalala ko yung OBB. Gagawin natin yun right after this very unnecessary OBB. And we're back. Wow, Andre, no? Kantayin mo, bilis. Si Red Oliero, meron talk show. Si Red Oliero. Ang galing talaga. Sobrang galing. Bars yun eh. Namamatay siya inside. Mamatay siya inside para mga writers Parang, sa Jokoy. Topical. It's topical, Red. I've made extra effort to avoid it. Tapos sinabi mo lang kagad. I didn't know. Topical ba? Topical. It's topical, ba? Topical. Okay. Tama. Alam ko pag-usapan ko yung rolling blackout. Pero just to pahapiawin lang siya ng konti. Hindi ko siya kayang panoorin. Kasi pag sinasabi ng mga tao negative, parang gusto mo ba manood ng comedian na bumabomba? Puta, so, talaga? Tangina ko, hindi ko kaya. Kaya parati ako nag-walkout pa nag-open mic ka. Tapos ikaw na. Andren, Bernardo, alis na ako. Mga ganun. Pero may mga open micer talaga na human Yossi break eh. Alam mo yun? Name them. Then, I mean, lahat naman tayo lumusot doon. Yeah, Yun din, yeah. And diba? those who aren't here anymore. So let's... To be fair, talagang natural filter siya for comedian. Kasi ito lang yung, I think, craft na talagang sobrang daming failure na hindi mo pwedeng lokohin yung sarili mo. Na pwede kang, yung talagang nasa mukha mo. Yung tipong right after, alam mo agad yung feedback mo is pangit. Hindi nga after eh. During nga eh, di ba? Si Ray may ginagawa every time may bumobombang comedian. Gumaganon siya, nagsasalute siya. Di ba? Salute talaga. Naramdaman ko yun bago pa lang ako eh. Ba't sumasalibot? Ito kasi yun eh. Soldiers. Mga soldiers. Respect na lang. Willingly ka na nagpapabaril eh. Paulit-ulit. Dahil lang dahil lang merong 30% chance na baka hindi ako mabaril today eh. Alam mo yun, di ba? So yun yung, I think, pinaka-preamble ko for stand-up comedy. Kung nakita nyo as someone na sobrang galing na comedian like si Jokoy, Yes. kaya pa niyang bumomba. Ako parang I think noong December lang, bumomba ako mga siguro 3 beses dahil bininta ko yung kaluluwa ko sa corporate. So, diba? Walang tawag doon, walang takas eh. And yun yung initial warning ko sa lahat ng gusto mag-stand-up comedy. Hindi warning. More of like advisory, FYI, na masakit siya sa damdamin
magmumukhang tanga kadalasan. And swerte ka na lang dahil pag nagsisimula ka, hindi ka pa ganun kasikat. So, pag magmumukha kang tanga, wala masyadong makakita. Di ba? So, okay lang. Pero kung ano ka na, ando ka na sa level na may nanonood na sa'yo, Mukha kang tanga na magaling. mukha kang tanga, mukha ka ng admirable. Parang ganun. Sana may din ng mga tao. Ganun na siya. We'll syempre have our guest talk. Kasi varying experiences to. Yung ano, kasi alam ko ang pinaka-veteran dito si Ray. Tama ba? Which is really sad. Kataban ng siya. Oo nga, no? Veteran comedian ka na pala, Ray, no? Respect Dati si Ray, pumupunta na sa open mic, kasama niya yung mga kaklase niya sa UP. Oo. Tsaka yung teacher niya. Di bumalik eh. Di bumalik. Siya lang yung natira. Anong unang experience? Ba't ka napa-stand up? Napa-stand up. Pero, yung ano ko nun, nasa theater kasi ako, college, parang mga 18 ata ako. Theater kita, totoo ba? Oo, na theater ako. Comedy theater yan, parang ano. Yan yan. Woo! Asa na yung comedy theater group mo? Nandun pa rin sila. Wala na eh. Nagsiwalaan na. Pero nasa theater ako ng comedy, tapos yung prof namin nun, si Atong. Parang siya yung unang nag-stand up eh. Oo nga. Nag-stand up. So sabi, uy, pwede ka comedy, try mo, ganyan. So, pwede naman kasi pumunta ako nun. Pwede naman. Pwede. Sige, puntahan natin. Open mic. Di ko alam. Pero way before nanonood na ako ng mga mga fan ka na? Fan na ako nun ng stand-up comedy. Kaya nagkwentuhan kami, uy, stand-up. Meron pala. Kaya ka open na-imbita. mic. Oo. Tapos, ayun. Saan ka una nag-open mic? Most? Sa Most. Kasi Most lang ang meron pa. Nung time na yun. Sa Most lang. Most lang talaga eh. So, yun yung open Naalala mo mic. yung una mong set? Oo, naalala ko. Malala. Ang ganda. Maganda. Oo, hindi ko na siya magawa ulit eh kasi alam mo Medyo. parang na lang siya. Hindi. Something to look back on. Ikaw ba yung may kinakantot na baka? Oh. Yeah. Hindi pa naka-cancel yun eh. Pinagalitan ni Alex nun, di ba? Or something. Pinagalitan niya. First set nung pinagalitan ka na kagad? Hindi naman. Hindi, nagustuhan siya ni Alex nung first set, nung napanood. Tapos nung second time, nung ginawa niya yung kakantutin na baka, doon nagalit si Alex. Kasi gusto ni Alex yung goldfish joke niya. May insight eh, no? Tapos, okay, nung first time yun, ginawa mo yung set mo and everything. Maganda yung performance mo. Natuwa ka? Oo, natuwa ako ng super. Maraming tao nun? Marami. Yung pa yung dating Most na parang every week, madalas maraming tao. Okay. Parang sinasabi mo, konti lang nanonood ngayon. Kung... Manood kasi sa open show, Mike. Supportahan niyo yung open show, Mike. Maraming tao noon. Pero may nagkaroon nga ng time, nag-alala ko yan, nagkaroon nga ng time na parang every week, sobrang daming tao sa Most. It was a party. Masaya yun eh. Ano siya, pre-pandemic? Kailan ba yun, Ray? Mga 2016, mga ganyan. 2016 pa pala si Ray. Kailan ka? 2015. So nauna, tangina mo pala eh. Nauna ka lang pala ng 1 year eh. Pero ito, matagal nag-stop. Like mga 2 years siya nag-stop. Oo nga. Ba't ka nag-stop, Ray? Nag-thesis ako nun eh. Okay. Gets naman. Kailangan. Tapos, okay. So, after ng set mo, the immediate week, the next week, bumalik ka ba? Bumalik ako. Gusto mo pa? Oo. Nasarapan ka. Galing ko. Amazing. Tapos yun, ano na? Start na yung downfall. Ng 2 years. Totoo, 2 years. Malimutan. Saklap na no? Sige, pag-usapan natin downfall, iuna natin yung mga unang, ikaw, Steven, ikaw post-pandemic ka, di ba? Actually, nag-try ako nung sa online mo eh. Once. Okay. Naalala ko to. Ito yung nag-overtime ako malala. Kasi back then, parang bucket list thing lang siya na ito. Baka kaya ko, gano'n. So, nagsalat ako ng... Alam ko naman 3 minutes, pero hindi ko alam bakit. Hindi mo malalaman? Oo. Sobrang wala kang self-awareness pag first time natin. Yeah. Tapos hindi ko nakikita sa right side ng Zoom, di ba meron doon messages. Nagme-message ka na pala na, like, overtime. Wrap up after this joke, tapos may smiley pa ata. Tapos di ko napapansin. So, tuloy-tuloy ako. Tapos palaki na ng palaki yung font. Wala na. Hanggang all caps lang magagawa. Wrap up! Tapos sobrang nilalaman na ako ng lupa. Tapos naalala ko, sabi mo after. Kasi di ba nag-advise ka after? Sabi mo, pag inulit mo yun, papakain kita kay Chino Liao. Tapos di na ako nag-open na.
Medyo nakakatakot nga naman kung kainin ka ng sinulyaw. Hindi ko may expect na magiging deterrent yun sa'yo. Grabe. Hindi, I The mean, trauma you caused. Na-trauma siya eh. mas nahiya ako sa overtime kasi talagang alam mo yun, na-inconvenience mo yung buong lineup. Yeah. So, hindi na ako nag-try until March last year. Okay. Tapos, March last year, live na to or? Live na sa most. Oh. Ito yung kasi. Mas ramdam mo sa live eh. Pag Oo. open mic, nahirapan ako online. Magkaiba siya eh. Iba Kasi talaga. nag-try din ako for a while. Sinasabay ko yung live tsaka yung Sabado de Bomba. Iba yung feedback kapag live eh. Napaka-aspirational talaga ng Sabado de Bomba. Simula, pangalan pa Parang lang. parang Kakain ka ng tayo, simula pa lang. Kung nagsiset ako doon, minsan na ako mag-set doon. Yung mga jokes natin, as in bottom of the barrel na lang. Kasi ito na natin. Parang more of mirror exercise na lang yun siguro. Yung tipong basta lang mabigkas mo, ano ba yun? para siyang open mic before open mic. Tama. Ultra open mic. Pre-game. Pag sa mga hindi nakakaalam, maraming open mics, no? Tapos meron pa rin ngayon, and shout out sa kanila. Yeah, kasi they keeping it tradition alive. Dahil yung mga iba taga Dubai yata or something, Yeah, di may ba? Yeah. OFW OFW comedians. people. So, Sabado de Bomba, kung gusto nyong mag-open mic ng wala kayo sa Manila, yun, try nyo. May makikita nyo pa, there's a semblance of the experience there. So, hanggang ngayon, nag-Sabado de Bomba pa rin. Hindi na. Hindi ko rin alam kung itutuloy pa ni RG. Nandito siya kasi ngayon eh. Okay. So, wala. So, hindi siya Pakialam. natubog niya yung Oh, pamilya. he sends the sign-up link. Tapos parang wala na Wala na. pumapansin. Manggigil Guys, trip siya. daan naman kayo dito. Ang hirap eh. Ang hirap eh. Hirap. Tsaka nakaka-PTSD pag nag-Zoom. Kahit nga pala yung Zoom meeting ako ngayon. It reminds you of the True. pandemic. Oo. It reminds you of the pandemic, pare. Okay, wait. Sorry. Sorry. Na-sidetrack tayo na Sol. Yung first time mo sa MOS, ano nangyari? Masaya. Nag 3 minutes ako. Ito na yung time na in-explore ko na yung personal na jokes. Kasi Okay. nakanood na ako ng mga shows nyo eh. So parang Mas gets mo na. monkey see, monkey do. Okay. Okay. Gagawin ko tungkol sa akin yung set ko. So pinag-usapan ko lang yung sakit ko. Tapos okay naman siya. The first time was okay. Tapos nung bumalik-balik na ako, may OVO pa nito eh. Oh, Ayun, yeah. kumain na ako sobra ng tae. Tapos sinasabihan na ako na, balik-balik ka lang ha. Yun yung nire-reassure ka na baka mawala. Sayang naman. Baka ma-discourage siya. Alam mong bumomba kapag sinabihan ka nun eh. Tapos sumasaludo si Ray. Sa likod na ako. Alam ko yan. Tsaka yung salubong sa'yo, after nung set mo, ganyan talaga eh. Huwag ka ma-discourage. Ganyan talaga. Ito yung ginagawa lang ni Alex. Like, kung bumaba. Parang wala. Tapos, yun ang first, pagkatapos mo mag-most, nag-OVO ka agad. Basically, nag-Wednesday ka, tapos nag-Monday Sabi ka. eh. Sabi ko. Sabi ko. Next possible venue, Oo. parang ganun. Meron pa yung kay Gold, yung sa Poblacion. Ano yun? Thursday, di ba? So parang meron pa dati yung parang sinasabi na perfect week, Monday, If you Tuesday, complete Wednesday, all the... Thursday. May libre kang planner. May wish ka makukuha. May gumawa na ba nun? Parang hindi ko kayang, wala ako sa mental capacity mag-open mic no 4 times a week. Yeah. Twice siguro. No? Twice Nagawa mo na yun. yung twice. Hindi pa. Hindi. Nagawa ko na yung thrice open mic. Tapos nagawa ko na yung parang 6 days, 6 shows. Nakakasuya, pare. Yung 6 days, 6 Oo, shows. sobra. Pero yung may Dang. bank, pare. Parang ganun. Pero ano pa nga ata parang yung isang day pa nun, parang 2 yung show. So parang technically 6 days, 7 shows. For 7 shows a week. the people who don't know, ano yung sakit mo, Steven? Bakit mo kailangan sabihin? Ba't mo binalik? Literally Ganda na nothing segue. provoked. Nothing provoked, hindi siya sa team. Wala. Sige, Steven. Ayoko namang i-deprive ka sa deserve to platform. Pause. Kasi sinabi niya, pinag-usapan niya yung sakit niya eh. Tangina, nilayo na natin. Para may mga 17 sentences na. In between that. Na-whiplash ako. Hindi, okay lang. Binili ka. Go, Steven. Ano siya, Marfan syndrome. So, siyang rare genetic disease. So, okay lang naman sabihin kasi para sa awareness. In-expect ko kay Andren yun. Ghost sounds. Bakit nga ba, Go? Is it a ghosty? Hindi, ano siya. I can walk through walls. Wow. Okay, Marfan syndrome. Hindi kasi is- rare genetic disease siya.
Tapos, Ang ina. so Sobrang ganito yung hassle. symptoms. Nakuha ko lahat eh. Pero hindi naman siya every time makukuha mo lahat ng sakit. Ano yung sabihin nun? So, Parang minsan malala talaga siya. Ganun. Oh, it's a defect sa basta isang part ng DNA mo. So, alam sabihin na, out of 5 people dito, si Andren yung pinaka may defect sa genetics niya. Medyo normal. Hindi namin alam. Sino sa amin 5, pinaka may defect. Di ba? Tinrabaho ko maging normal eh. Hindi siya nag-effort. Pero na-mention mo nga parang dun ka naging personal, no? Parang, so, parang mas madali go. kasi. Mas madaling makahanap ng Yeah. Alam mo yun, kasi since inaasar naman na ako parati lagi. Tama. Gamitin mo na lang. Why diba? not? Own it, di ba? Ganito, you stretch, no, pag Marfan, like your body elongates. One of the Basically, parang, Makaka-cancel to si nasa Isa elementary Masoli. ba ako? basically, parang kasi Mr. Fantastic, pero hindi ka nababalik sa dati. Oo. Just constantly stretched out. Stretch yung Oh, DNA. fuck. Sobrang sama nyo. Sobrang sama nyo. Si Elastic Hindi Girl na si Elastic Para- Girl. What is that? Why is that better? Because she thick. Okay, Yung sige, tinignan fine. niya yung ass niya. Doon sinadya ng Pixar yun eh. Sa mga nag-skip parang hindi po ito podcast tungkol sa Marfan syndrome. Ha? Okay. Ewan ko kung ba't natin dinala ron. Si Andren kasi tinanong. Kasi, Downer eh. oo nga. Okay, pero yun nga tama, diba? Parang, Oh no. parang naging personal siya. Din nga yung relate ko kasi sa sarili ko. Kasi ako mataba ako. Tapos ako parang tangina pa walang kwenta nung walang kwenta nung nung characteristic ko sa kanya. Yung sa sa'yo- what he's going through. Yung sa'yo, Jufran syndrome. Actually, naniniwala ako ngayon na kaya lang skin yun ni Andren yung Marfan syndrome. Para mabanggit. alam niyang magsasalita ako in relation to it. Tapos nakakasana yun. Ang bilis eh. Nakaabang eh. Nakaabang eh. Yun yung reason na binring up niya. Para masabi yung Jufrans. Naka-web dun sa kwarto ko. Parang may dadaan. May green yarn. Okay. Kay Isa naman. Ako sa naman Isa, may scoliosis si Isa. Okay, speaking of Oh, diseases. Oo, pareho tayo. Isa, kailan ka nag-start? Ako, I think it was 2022. Talaga ba? Yeah, last year lang. Wait, was it? Last year. Tama. Yeah. 2022. Mm-mm. So, alam sabihin, 90% ng scene na inis sa success mo ngayon. Yeah. Let's keep it that way. Let them hate and watch the money pile up. I think, I came in at the right, I think sobrang tama lang din ang timing. Mhm. Na it was post-pandemic. Tapos, may naipon ng, parang people were hungry for events. Tama. So, parang dumadalas the events. And then, from the pandemic, ang dami na buo na stand-up fans na. So, parang there was reason to keep making shows. And at least for me, at the time I started, doon na rin dumami yung mga babaeng gusto mag-try ng ko. Although we're still a very small... Dati kasi, dalawa lang. Ngayon, 7 na sila. Yeah. Wow! Strength in numbers. I stand Tama, with diba? her. Baka nga mali pa ako. Baka nga 6 lang sila. Honestly, parang Definitely wala pa kayo 10. around 5 lang active. But that matters a lot. Kasi nga, That's true. that's at least for a female to enter a male-dominated space, it's very intimidating. Parang, Oo, kasi yeah. alam mo, hindi yun nag-occur sa akin until parang na-realize ko na nasa smoking area ako na most. Tapos nakita ko sila Andren, sila Alex, sila Mikey. Tapos ako parang, sobrang titi energy lang talaga dito. Exactly. Walang sasaling babae dito. Alam mo yun, di ba? Just a bunch of kings, pare. Just a bunch of men. Just a bunch of cocks, man. Just for the boys, pare. For the boys. Yeah, I had to build myself up. Para, okay, I can first, make jokes. Like, most ako, din? Oo, most din. Tangina talaga yung most. most talaga eh. No? Breeding ground ng mga Ako, Yeah. ako honestly, kasi si Isa nag-message Yeah, sa akin. I was about Tapos,
usually, ginagago ko lang yung mga mini-message. Kasi puta, wala na akong pumupunta talaga eh. Tapos naisip ko, sige nga, you know what? This time around, ayusin ko yung sagot ko. So, pumunta siya. Tapos, pumunta niya sa post. Tapos naisip ko, dapat pala hindi ko sinadjust sa venue na hindi siya pwede mag-CR. Oo. Yung pet ko nag-hover dun sa Gago, Deathly Hallows CR. Deathly Hallows yung CR doon. May lalabas na basilics dun. Sobrang hindi female-friendly pa naman. Okay, so nag-sign up ka and how did you do sa first? Yeah, was I there? Yeah, you were there. Okay. Para I did a Yeah, great I followed set. you. Yeah. And then, sobrang nag-kill siya. Magbabago sana ako. Pero nung nag-kill, shit, kailangan kong makita na. Gotta represent the kings, pare. Ain't no woman putting me down, pare. Tinanggal ko lahat ng bawat. Tapos, pare, alam mo yung reggae? Like, parang bumunat from 2016 lineup eh. No? At the time din, yung parang, ang nakausap ko lang nun, I just talked with a few people na, and the least threatening men. At the time, sila Emma. Tapos, parang yun, I asked them, paano ba yung what to do, how to go about it, what are the signals. Ganun, yeah. They taught me like the basics I needed to know. So yung para after na set, kala ko ba bago ka? So I did the same way with pero hindi ka bago kasi may mga tao na pumapasok sa stand-up, wala silang writing experience, wala silang performance experience. Siya writer na siya. Okay. So madaya. Madaya siya. Yung sinasabi. Kaya lang siya magaling. Kasi writer siya dati. So, how was it? Did you like it? And then, yung next, kamusta yung next? And kailan yung next? Well, yung Teka. Yung next ko may Cinema 76 sa hindi pa ako nakapag-open mic. That was a weird room. Then kalaban mo, MRT, ambulance. Pag mag-joke ka, guys, fuck, sorry. Wala pwede. Tapos? Ang daming elemento kamusta? na kalaban dun. So, I still did okay. Parang by next few open mics. Kailangan bumomba! Kailangan bumomba! Parang... Doon kami papunta. Yung pangalawa ko, bomba eh. Parang ang dami. About 5 months. Parang in I think the second or third week ko of open micing. So sobrang consistent ko rin dun mag-open mic. Tapos, ayun, merong isa, with the same set na I killed in my first time, I bombed. As in, wala. You never know. Yun yung doon mo talaga parang, ano nangyayari? But still, yung parang, at least, na ko yung reaction ko din doon na, it just made me want to do better the next time. Hindi ako na-discourage to. Pero when I came in din naman on my first time, yung parang, yung building up the courage na, pwede kang, this could be shit then. We don't know. Parang ready na rin ako for any result. Yeah, I get it. So, setting expectations. Pero yun nga, parang yung with comedy, dapat balance yung ego mo tsaka insecurity mo. Okay. Like, parang, pa rin naman I believe in my material. Parang whatever happens. Pero nung yung nag-bomb ka na performance, was it exactly? It's exactly the same as my or first one that killed. Or parang yumabang na papahabain ko tong joke na to ng klase? Not even. Pero ang natutunan ko doon, paano mag-joke safe. Yes. when I kept bombing. Parang humahaba yung oras. Inamin. Doon ka pag bumabomba ka ng 5 minutes, parang 20 minutes yun eh. Sobrang tagal eh. Nagwo-warp yung... Yung pagtingin mo sa house, hindi pa siya gumagano. Ay, putang ina. May oras pa ba ako? Oo. Ako, ang pinaka resulta ko physically, pag bumabomba ako, yung pawi sa batok na malamig. Kasi aircon, di ba? Sa tenga. Malamig, no? Yung tipong, ka na. As buti naman, thank you naman sa katawan ko na discreet siyang mamawi sa likod lang siya ng ulo ko. So, minsan kahit bumabomba ako, natago ka, huwag ka lang magpapahalata. Parang ganun. Si Ray, ang ginagawa niya minsan kasi... Bakit ang dami mong sinasabi about Ray? Hindi. Siya yung the best example na sundalo talaga. Okay. Kasi may isang gabi, di naman siya bumomba. Okay lang set niya. Tapos ako nag-kill.
Tas, wait. Nangat yung sarili. Hindi. Ano bang pakay mo? What is the point Ano bang here? pakay mo? Patapusin mo muna ako. Okay. Tapos lumapit sa akin si Ray, alam mo, Andren, nag-kill ka, okay lang set ko. Pero pare, tandaan mo ako nag-set ng foundation. Panalo pa rin siya. Kasama niya sa victory. Pero in hindsight, in all honesty, medyo totoo yun. Medyo pag nauna ka talaga sa comedian, you kinda lay the parang wala siyang magagawa na mahisira yung, unless sa sobrang mag-kill ka ng soul yun. Mas mahirap siya for you. Pero, alam mo yun, yung pag bumomba siya, parang wala, magmumukha kang ginto makaisang punchline ng malupit. Alam mo yun? Did it for you. Parang yung mga first time watch, ito magaling to, makikinig na ako sa kanya. Parang ganun diba? So, thank you sa mga nauuna. Ako mga siguro unang 2 taon ko opening ako parati. Ganun talaga. Nakakainis nga binabola ka na, kailangan namin ng strong presence. Tangina mo, gusto mo na mataba sa harapan. Nakakainis. Mga ganun. Okay, Andren, ikaw. First time ko? Hindi. Sa Bistro Alfonso na wala na ngayon, it's now a barbershop. And kumain ako ng tae habang may kumakanta ng My Way sa likod. Hindi, dude, kasi di ba may video okay doon sa likod? And, medyo lumala yung bar na yun Parang naghahanap na sila ng iba-ibang revenue streams at that time. Tapos, kaya ng sinabi ni Stephen, like hindi mo ma-realize yung oras Okay. Like nag-overtime ka rin. Nag-overtime rin ako. Si Marlon papunta na sa stage Marlon is ang great comedian na wala na ngayon. Yes. Buhay pa siya. Wait. Buhay pa siya, guys. Tumigil lang siya mag-comedy. Okay. Okay. Phrased it better. So yan. Uneventful. Like mga 4 months bago ako nakakuha ng decent laughter sa open. 4 months? Yeah, dude. Talaga ba? Parang hindi naman. From the first time? Yeah. Parang hindi. I'm feeling exaggerate. Mga 2 months siguro. Ang pinaka-killer kong set na talaga nung first time natayo yung open show mic. Yun talaga yung fuck. Talaga? Yeah. I had a long shitty 4 months of bombing. I don't remember it that way. Pero I guess may mga ganun. Ako, una kong set maganda. Pangalawa kong set yung dulon joke lang yung gumana. Tapos parang afternoon. Kasi competition siya So medyo what bar is this? Medyo maraming supportive na iba-iba. Hindi nyo na alam. Nung una, ang pinakauna kong stand-up set, audition lang. Tapos 3 tao lang nanonood. Pero receptive naman sila. Tapos tumawa. Tapos yung pangalawa, ang unang sinabi sa akin, go to open mic. May open mic kami sa Cafe Agogo sa Ortigas. Tapos naalala ko. Parang dinadaanan ng expat Tapos kayo yung makikita. Sobrang disappointed sila. Kala nila may babes Tapos mga bata lang na go-open. Tapos naalala ko yung Cafe Agogo, yung una kong punta doon. Hindi ako marunong mag-commute sa Ortigas. So hindi ko alam kung anong patakaran doon. So parang bumaba ako ng MRT ba? Nag-MRT ako somewhere na maling station na. Bitin yata yung station na dapat yata sa may Robinsons yata ako. Ay, hindi, sorry. Dapat dumating ako sa Robinsons. Dapat yun yung doon ako bababa. Tapos, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi lost na ako. Tapos naglalakad ako ng malungkot. Tapos meron nag-pull over na taxi kasi late na ako. Parang ng time na yun, sabi natin 8 o'clock yung call time namin sa Cafe Agogo. 9 o'clock na nun. Tapos malungkot na ako, sabi ko, wala na, sayang yung dreams ko. Hindi na ako. May sinipa kang pebble. Mga ganun. May sinisipa akong can. Mga ganun. Tapos sabi sa'yo, pumunta ka dito na earlier, ganyan. Tapos may dumating na taxi na parang, oy boss, saan ka? Gumanon. Tapos sabi ko, sa Cafe Agogo, nakasulat pa sa papel kasi wala pang Google Maps. Wala pang Google Maps nun. 2007. Tapos niya alam kung saan, pero nakita ko sa text na ito yung sige, hanapin natin, bait ng taxi driver and everything. Tapos nung binaba ako doon, pagdating ko sa Cafe Agogo, hindi pa nagsisimula, pare. Akala ko sobrang late na ako. Alam mo yung maganda rin? Di ba pagkababa mo, ay, buti nakarating ka rin. Sinong yung taxi, pagkalim mo, wala na siya. Pare. Wala na siya. Guardian angel. Or tipong, yung si Mang Jomar po ng taxi. Jomar?
matagal nang patay si John. Ganun. Tapos yung taxi niya palipad sa sky. Oo, tapos gaganunin. Ilitit niya yung hat niya. Tapos kikindatan ka. Huwag mo sayangin to, ha? Okay. Siya. Yun yung last good deed niya bago siya inaccept sa heaven. Oo, kasi rapist siya dati. Tangina! Salamat sa'yo kasi naman yung taxi driver na yun, honestly. So, yun yung parang pinaka-helpful. Biro mo na-meet ko yung pinaka-helpful na taxi driver ever na na-encounter ko sa buong buhay ko at a time na kailangan ko siya. Parang It was meant to be, Red. It was meant to be. Oo. Nag-open mic ako doon tapos naalala ko bumomba ako ng first tapos ginawa ko yung Manny Pacquiao beat ko na yun lang yung nagbuhat sa akin ng unang 2 years ng career ko. Tapos yun yung nangyari. So, common denominator, lahat tayo bumabomba. Yes. Okay, Yeah. very nice. So, una-una, kung gusto yung matuto, kung gusto yung mag-stand-up comedy, ang primary advice, Comedy Manila-wise, ayoko kasi yung mga, pwede ba mag-seminar muna para mas maganda kung may experience mo muna siya. Parang there's not a lot naman na kailangan mong malaman. Oo. Pumunta ka sa stage, mag-jokes ka, dapat original jokes mo. Tapos Parang na. a lot of it kasi experience yung magtuturo sa'yo, it's not something you can verbally Like, paano pass on. Oo. paano matuto mag-drive? Bigay ka nga seminar, mag-drive ka. Oo. 'Di ba? Papasukin ka sa kotse, 'di ba? Granted siguro na baka may mga ibang tao na naghahanap sila ng confidence kasi it is Oo. kind of natakot ba kayo nung kinakabahan kayo nung una yung Sobra. as in like anong level like no compare mo ba like weak knees type? Iba siya kasi parang ako hindi naman ako performer talaga. Yeah. Not unlike si Isa. So parang Performer ka ba dati? I'm not. Well, BBO ka. I do meron may semblance. performance sa Ang work. performer sa inyo si Ray. Si Ray, ang pinaka Theater Chatter kid. siya. So kinabahan ka solid? Oo, nung una. Parang show siya. Yung kaba mo ng first show, parang ganun yung unang open mic ko ng live. Ikaw, Ray? Ako, kinakabahan ako pero yung masayang kaba ako nun. Kasi ano ang nangyari nun, hindi talaga ako Hindi sasampa. takot, ganun. Hindi. Parang gusto ko for me, kasi gagawin ko siya for me. Kasi parang may sinulat ako, tapos parang feeling ko nakakatawa to, so wala, okay lang. Bahala kayo. Going, siguro one of the worst na sagot sa tanong ever, no? Mas maganda kung sinabi mo Nagsabi lang siya ng 4 na random words sa dulo ng sentence. Ganun for me, ganun, ho. Fill in the blanks yung magsabi mo. So kasi nag-kill ka ng una eh. Nung pangalawa kinabahan ka. Kinabahan ako nun. Kasi parang may expectations na feeling ko yung mga tao. Ganyan. Tama, Kailangan magaling ka na. Ganyan. And si Red ata nagsabi, but kung may expectations na sa'yo, doon na yung parang hardest part for me nung sa stand-up. Like kunwari, majority ng audience comedians na napanood ka every week. Malaking bagay yun, di ba? And the pressure's on kasi nabubook ka na in shows. Tapos, yung expectations na yun, fucks with your head. Yes. Tapos, iisipin mo, kailangan ba mag-adjust? Doon ka na mamamatay. Minsan, na ganun. Or minsan, yung lack of adjustment mo sa ganun. May ganun Can be ding... both kaya it's so fucked up. It's so fucking hard. Ako rin, ang dagdag sa akin nun, yung expectation, dahil konti yung babae. Para ako yung sinasabi na may babae pa lang nakakatawa. So, every time I step on... Nagulat lahat. Sino yun? Sino yung in-impersonate mo? Just then. It's everyone. Si Ron, si Mike, everyone made It kind of that sounds joke. like me. Yeah. Si Andre. Pero yung, parang buhat ko sang kababaihan every time. Dala mo yung espada. If I flop, masisira na naman. Kapag nag-bomb ka nun, sabihin na, tingnan mo, kaya walang babaeng stand-up. Tangin ng mga to. Parating, ang introduction ba sa'yo nun is The Rose Among the Thorns. Yeah. You're in for a treat. You're in for a treat. Dahil may babae dito. You're in for a treat. Parang may Ayun wild lagi. animal eh. Oo nga. Oo. Kasi naman, puta, kung ang sinundan mo, puta, Bobbies.
Tapos puta si Andren, 'di ba? Talagang lantakan ng mga mukhang kontrabida sa Biker Mice from Mars. mga talagang disgusting men. Tapos bigla na lang, you're in for a treat. Ito na po, naliligong babae. Yung bare minimum. Hindi siya maasim. Pero to some extent, I do like that. It parang being female did set me apart. Kasi you see, parang breath of fresh air ako sa audience. I notice it. Notice it sa audience parang when they introduce na, may babae na. Parang people perk up sila. This is something new. Wala nang it's jokes. Oh my God. Finally, another perspective, di ba? Tapos, napansin namin ni Victor yun, na kapag may babae, kasi minsan 6 na lalaki, isang babae, di ba? Mag-perk up at least kalahati ng audience. Kasi hindi naman lahat ng audience lalaki lang di ba? Actually, minsan nga mas maraming babae. So I think, dun pa lang sa parang, okay, may representation kaagad or meron na kaagad na, hindi to another fucking misogyny-based comedy na kailangan namin tiisin. Kumunta ako stage, tapos may nakita ko shit, din nila ako may enjoy, promise. Kami ni Ray, doon sa La Union. Kwento mo nga, Ray, kwento mo, Ray. Hindi. Kwento mo, Ray. Nag-set kami ni Andren sa Tapos, Saan? Which La Union? Ching. Mahirap ba? Mahirap ba bigay ng detalye, Ray? Sa sabihin mo. Sa Ching. Yan, sarap yung show may dyan. Yan ang gusto ko. May quips. So, yung red place, masarap, may aircon, may electric fan. Latangin na mo rin. Tapos, nag-set kami ni Andre, tapos ang ganda ng set nila isa. Like yung mga tao, mga babae, daming babae na, woo! Tapos nung pumasok kami ni Andre, nag-text lahat ng mga babae. Kami bigla nag-text lahat. Okay, sets na, pero yung mga, kita mo rin yung mga lalaki lang, yung mga lalaki lang yung tumatawa. Yung mga babae. Tapos yung may nakita akong babae, kumanon sa boyfriend niya. Sinisigo. So pero kamusta yung set nyo? Lalaki lang yung tawa, gano'n. Yeah, kitang-kita mo. Oh my God. Pero sobrang kita mo talaga yung excitement ng mga babaeng audience kapag babae. Yes. Representation matters. Sa lalaki. Totoo naman. And I think yun din yung common na one thing then if you're starting stand-up comedy is kung madiderive nyo sa aming discussion, we always find a way to stand out. Mm-hmm. So, kapag meron kang something na akala mo na parang, inaasar akong ganito dati, inaano ko dati ng ganito, or niridicule ka because unique ka of something, sa comedy, advantage yun. Kasi kapag generic cut ka lang ng meat, diba? Ang hirap Ang hirap ang hirap mag-stand-up comedy. You can't be basic here. Hindi pwede. Kailangan outwardly individualistic ka. Kaya I think Steven nakatulong na hindi ko naman sinasabing blessing na meron kang rare genetic Buti may disease. diferensya ka. Kaya siya ginawa ng Diyos. Pero given the cards you're dealt, 'di ba? Yun yung tangina andyan Alam mo namang, 'di ba? Iwasan mo pa. Nahirapan ka bang pag-usapan yung ano mo? Or parang sanay ka na dahil ganun din naman yung outlook mo? Well, kasi secure na ako ngayon Okay. Siguro years ago. Gets. Yeah. Ako din na nag-start, ayoko mag-fat jokes. Kasi ako parang feeling ko parang, ayoko ma-brand. Parang masyado akong kinokontrol yung voice ko. Ako din nung nag-start ako, ayaw kong i-joke kung gaano ako kagwapo, gaano kalaki edits ko. Mm-hmm. Kasi kailangan ko i-address Have to embrace it. Bumabakat no? Bumabakat. Kailangan ko aminin na maraming may crush sa akin, maraming sports car. Kaya araw-araw ako chinuchupa. Ayan dahilan ba't nagpa-perk up sila pag may babae sa Kaya nag-text yung mga babae sa ano mo Tangina. Tapos pinulot ko yung sa lokot ko. Ulul, gago. Tangina mo. Ay! Huwag mo sabihin yung opener ko. Offstage si Andren magagalit. Tangina naman kala nyo, tingin nyo kasi sa akin, probinsyano talaga ako. Tapos puta yung opening joke mo parating. Pinulot ko yung sa lokot ko. Kinuha ko yung manok ko. Ginamit Tangina pare.
Probinsyano ka lang kapag convenient sa'yo. Siyempre. Kaya nga ako nagto-talk about depression kasi minimilk ko yung sakit ko. Exactly. Exploit tama your yun. pain. Tapos, alam mo, malupit. Hindi naman talaga ako depressed eh. Hindi naman Yan, totoo wala- ang depression. Hindi mo ako depression. Pre, Sakit yan, di lang siya nagdadasal ng tama. Parang pagdasal ng tama. Dapat 90 Maling degrees. santo yung inaano mo. Oh. Inaano mo. Pero loko, tinanong din ako, I think it was Leland. Mm. Parang one time. Ayun, tayo na si Leland. Gwapo. Oo. Generic cut of meat lang yun si Leland. Diba, tinanong niya nung parang, how did you know right off the bat what would be your material? Parang ang solid Yun yung tanong agad. niya? Oo. As in right off ganun Pero phrasing? not verbatim. Pero yung parang, paano mo nalaman agad what to joke about? Kasi parang for new comedians, there's always, parang usually there's this Kailan yung phase of, tinanong sa di ka nagawa yung kasi, hindi, sa podcast niya kasi. Ah, okay, So, okay, smart okay. siya dun. Okay. Pero yung parang, the newbies always have this face na pa-edgy yung humor Yeah. lagi. Some people don't Parang- outgrow that, by the way. Some people, it's their whole thing. Still there. Okay. Tapos. Sorry. Pero, yung parang, how did you know what to joke about? At least, for me, yun nga, I leaned into what set me apart. Tas yung same din with you guys, like what I was insecure about Mm. or what I was still processing Yeah. myself. Na parang pag tinawanan ko siya, Tama. mas Mas ma-accept na-accept mo ko. siya, yeah. Oo. So, ayun din, what I think the best comedians are, yung may personal truth that Mhm. they try to joke about instead of mga hacky Yeah. jokes. It's more than representation Mm-mm. na gender Yeah. and more than like, hindi ko sinasabing masama yun ha. Pero, Talagang nakaapak lang kasi ako ng landmine. Sumasidestep lang ako. covering all bases. May karir ako, Andre. Ano mo yun? Diba? So, parang hindi lang siya representation of gender. Though, yun nga, hindi naman ganun kasama na parang okay, represent mo yung gender mo. Pero, parang when you talk about your individual self, merong mga sobrang ibang tao dyan na talagang meron silang microscopic na detail din na makaka-relate sila sa'yo or yung struggle nila makaka-relate sa'yo. And mahirap maghanap ng taong mag-represent sa'yo eh. 'Di ba? Mahirap. Like ako, wala akong kilalang, never ako nagkaroon ng person I look up to na mataba, na kulot, na Pinoy. Wala eh. Parang ang hirap i-idolize ni Wally Bayole. Alam mo yun? Parang hindi siya idol figure for me eh, 'di ba? So parang nahihirapan akong nahihirapan ako maghanap ng i-emulate. Parang ganun. Tsaka jokes that come from something personal, hirap niyang kopyahin eh. Yes! Kasi Oo. di siya magagaya ng meme page, Yeah. di siya masusulat. Exactly. Mhm. Like if ever sinubukan nakawin yun, they can't deliver it as you Exactly. Yeah. May tawag dun, yun yung parating issue, di ba? Parang recent yata, Steven, ikaw ba yung yung pinag-usapan? nag-bring up ako ng question. Yeah. Pa-input pa ako, tapos sa dulo, hindi ko rin nag-gets ko. Kasi magulo talaga siya eh. Sobrang, ito yung isa sa mga issues na kailangan nyo rin, pag nag-stand-up kayo. May maisip kang joke, may pinerform ka na joke, tapos, later on, ma-realize mo, may nag-perform na pala ng joke na yun na mas sikat sa'yo or baka nag-release si Ricky Gervais ng special, tas nandun yung joke na yun, tas halos kaparehas or kaparehas na kaparehas. Nangyari sa akin yung twice. Ang usual ginagawa ko is, wala na. Kaya masabihin ko na, Drop mo na. Dead. para may kaparehas kami ni Aziz Ansari. Tapos yung sa kanya, mas maganda. Tapos mas sikat siya. Oh, yeah. Tapos nasa special niya. So ako parang, anong sinabi ko, ninakaw sa akin yun. Tapos puta, parang 200 likes lang yung Facebook page ko. Diba? So parang, kailangan mo talaga siya i-let go. Pero at the same time, meron ding debate na tipong, pero galing yun sa experience ko eh. Sa akin ba talaga yun? Porket may gawang iba, common experience ko, hindi na siya yun. Diba? So, It's all magulo siya. 50-50. Yeah. kaya maganda nga yung team. ganun, yung personal. Kasi at least yun, makiklaim mo talaga siyang sa'yo. You always have that caveat na nangyari sa'yo or observation mo talaga siya, nangyari sa'yo. Mo-own mo siya without guilt, I guess. Yeah. Oo. Ayun. Sa akin din pag yung jokes mo, yung pag sinulat, hindi ma-recreate yung humor. Oo. May voice. May voice, So, parang kung makuha siya ng meme page ng Yeah. Oo. you gotta get your video Oo or nga, no? share it. Oo. I think yung tanong ni Leland, mas magandang phrasing pag ako yung nagtanong. Pag magandang phrasing kapag
parang I think what he's trying to get at is paano mo parang super sure ka agad sa boses mo right off the bat. Kasi parang you're in like year 2 ngayon. Tapos pag nakita mo si Isa, alam mo kagad yung branding niya, kilala mo kagad siya, ano yung klase ng comedy niya, pati yung intonation, the way she talks, the way she performs and everything. The way she dresses, 'di ba? Kasi makikita mo minsan sa comedy yung kung anong klaseng comedian yung tao, 'di ba? May matcha, porket may matcha. Tinatay. Lala eh. Tinutupi ko na nga. Lala nung may spaghetti. Paano umabot dyan yung stain ng spaghetti sa tuhod mo? Parang hindi ka kasi kumakain sa floor, pare. Hindi nga ako makain. Habang laseng ng solid. Raw spaghetti. Kitang-kita mo agad anong klaseng comedian si Andre, anong klaseng comedian si Isa. Pero the thing in common of all of us, lahat dito kami nakakatawa, bitch. Tama naman. Tama naman. Bahiyang magiliw. Parang ano ba yun? Eras daw si... Bakit ako ba? Mga Pinoy tayo eh. Mga Pinoy nga tayo. Tama. Panatang makabayan. Sabihin ko, tungkol sa finding yourself to di ba? Buo ka na bang like formative? Ilan taon ka nag-start? I was 27. Would you say na parang sa bagay, parang nahanap mo na yung sarili mo when you did stand-up? Or nahanap mo pala yung sarili mo That's a good doing question. stand-up? Hell yeah, dude. Okay. I think I was still hinahanap ko pa yung sarili ko through stand-up. Pero parang I was pretty much yung pabuo na ako. Yung hindi pa, wala man tayo. In the best way I can say it. Okay. Yung hindi na ako nag-explore pa kung Gets. sino ako. Meron na may template ka na. Hindi ka na yung parang, okay, I know, ito yung wala sa stand-up. I wanna be that. Hindi ka na nag-jujitsu, mga ganun. Ganun yun. Marami ko kilalang ganun. Hindi ko pa alam. Magsusurfing. Pottery, sir. Yeah, paddleboard daw, pare. Paano wakeboarding? Wakeboarding mga ganun. 360. Ikaw ba, Steven, ganun ka rin na nagsimula? Ilan taon ka nagsimula? 27 din. Nag-28 ako shortly after. Okay. So, around 28, 27, late 20s at least. So, gano'n na rin. Parang medyo mas secure ka na sa buhay mo. Sure na rin ako kung ano yung nakakatawa sa akin. I think yun yung important. Oo nga. May sarili ka ng sense of humor. Oo. And hindi ka pa... Kasi may time na alala mo sa buhay natin na parang pinipilit mong gustuhin yung... Parang kinukurate mo masyado yung mga gusto mong bagay. Diba? Ako nahihiya ako aminin na wrestling fan ako noon. Alam mo yun. Diba? Tinatago ko pa yung folder ko ng mga Ring of Honor matches. Mga ganong klase. Diba? So parang nahihirapan pa akong... kumbaga parang ayaw mong pakita yung sarili mo kasi nakakahiya siya. Ayaw mo pa aminin na nasupot ka. Yun din. Ngayon, wala akong pakialam. Ayaw mo aminin na hindi mo kaya yung spicy chicken joy ng... Naging inside joke. Kwento mo. Si Red, kumain siya sa Jollibee, tas spicy yung nabigay sa kanya. Tapos pagkakagat niya ng chicken, hindi niya kaya yung spicy. Tapos pumunta siya sa counter. Pwede pong kasi hindi ko po kaya ang spicy. Ang spicy po nitong chicken joy. Tapos, sige sir. Babawasan na namin ng powder. Tayo na. So, alam sabihin, ngayon chicken joyer na ako. Ikaw na nakuha mo. Wala. Meron naman siyang mancha sa Meron naman siyang jolly spaghetti sa tuhod. Yes, bro. Ikaw, Ray, ikaw. Anong naubusan ka na rin ng words. Si Ray parang, tinatrato niya to parang oral recitation. Ayaw niyang matawag Sino man, ba't ka pa bayang mag-guess ko ayaw magsalita? Ready. Mukha kang may 1,000 yards there. Like, yung mukha mo parang hindi nakikinig. Parang nakalimutan niya, shit, tinawag ako. Malamang tatawagin ka. Gusto mo ulitin yung tanong? Ano ka na ba? In the words of Isa, buong tao ka na ba? Malamang hindi. Ilan taon ka ba nun? 19? Nag-start? 18. Puta. Pares kami. 18. Tapos tumigil ako 20. Tapos bumalik ako 22. Okay. Tapos anong 26 na ako ngayon.
Yeah. Hindi siya age lang na tanong, Ray. Pero kung buo na ba? Hindi pa. Hindi pa talaga. Kasi Nung bumalik ka? nung bumalik saan? Sa stand-up. Sa stand-up? Hindi. Kasi parang ako nag-restart. Hindi ka na babalik dito. Parang, yung may feeling nung nag-hiatus ka bumalik ka, parang nag-restart ka. Parang... parang wala na. Parang wala akong alam. Para akong Wala ka naman virgin. talaga. Pero wild na may tumigil ng 2 taon tapos bumalik. Bihira yun eh. It's a thesis. Usually, He loved stand-up. talagang- Alam ko talaga. Alam ko babalik talaga ako. Kaso may priorities lang during ng. So nagtiis ka ng 2 taon. Mm. Gano'n ka bobo? Na nag-2 taon ka na thesis. Ba't ganun katagal? Sarap magpahinga. Kala mo napaka-honorable ng ginawa. Teka lang, 2 taon sa nag-thesis. So, okay. So, nung bumalik ka, feeling mo starting from zero ka? Starting from zero talaga. Kasi parang, tas ang dami ng magaling. Alam mo yung parang dagdag pressure pa na, hala, tumigil ako 2 taon, tapos sila ang layo na. Galing na nila. So, That's parang, good mentality pa. So parang yun. Parang, hindi, sige, tutuloy-tuloy ko talaga. Kasi ayoko maiwan eh. Parang ganun. Like nila Andren. In-imply mo na iniwan na ako. Naiwan. Iniwan nga siya. Nauna kasi foundation. kayo. Si Andren kasi, wala siyang ibang purpose sa buhay. Kundi yun. Yun lang talaga eh. Sabi sa akin ni Rems, nag-start ako, tas nung nalaman ni Rems na nurse ako, gano'n eh. Alam mo, Burat, wala kang kwentang nurse. Pero may kwentang kang stand-up comedian. Totoo naman. Yun yung mga way niya to encourage eh. Yung mga little things na mga ano. Sinabihan din ako ni Rems dati. Nung lagi akong bumubomba. Sabi niya sa akin, Ray, alam mo, meron eh. Pero, meron eh. minsan yun lang yung kailangan mo eh. Kasi sobrang helpful nun. Kasi para siyang veterano, tapos binigyan kanya ng Yeah. panghuhugutan. Kasi sobrang 2 years ata bumomba dire-diretso. Yeah, Red. Ako nahihirapan akong magganon. Mahirap mag-compliment ng tao. Kasi minsan parang iniisip ko rin sa utak ko, ang yabang ko naman para malaman na meron to or wala tong tao na to. Tapos parang naisip ko rin, either nililid on ko lang ba siya to his doom or her doom? Or ini-encourage ko ba siya properly? Bihira ako magsabi unless sa sobrang sure ako na Yeah, ano Red nung 2015 message me na, you got a lot of good jokes, man. Keep on doing what you're doing. And pero gets mo eh. Pag may napanood kang tao, makikita mo kung merong perspective. One, yung point of view, yung perspective niya. Na, kumbaga gets niya yung craft. Hindi mo na kailangan i-explain na, hindi lang to nagbabasa ng jokes. Diba? Hindi lang siya ganun. May mga tao na talaga makikita mo na parang, nandito lang to kasi gusto niyang performin yung akala niya nakakatawa sa mga tao. Tapos parang gagawin niya yung silly face, yung silly voice, yung punchline na narinig na natin 17 years ago. May mga ganong klaseng tao eh. Tapos may makita ka tao na talagang bumobomba siya, pero nakita mo may perspective, may point of view. Yan yung siguro sinabi ni Rems. Meron eh. Meron eh. Yun talaga yun eh. Tingnan mo, ang haba na sinabi ko, pero yun eh. Parang meron talaga eh. Meron eh. So, kung nagsimula mag-stand up, tapos nag-struggle ka, as long as ginagawa mo yung tamang paraan, mauhun mo yung muscle na yun. Tapos eventually, magkakaroon ka ng breakthrough. Tapos gaganda yun. Tapos bobomba ka ulit. Ng solid. It's a sad cycle. Tapos ma-realize mo, paano ulit ako hindi bobomba? Ma-realize mo na ako paano. Tapos doon ka na-develop as a person. Hindi niya maganda stand-up kasi never-ending challenge siya. Wala siyang end. Wala siyang it's always challenging. Inulit mo lang. Nag-paraphrase siya. Hindi nga paraphrase. Synonym lang yun eh. Naray mamuwad ako, sorry. Meron na ako Mas matino yung sinabi ni Ray. Ray, huwag mo makakalimutan na. Parati ko si Red. Ako. Wow. Tapos sa mga... Tapos kayong lahat. Wow. Dito. San si Judd? Ha? San si Judd? Basta, Ray huwag mo makakalimutan. Ayaw sabihin. Mas magaling ako sa'yo, pare. Mas magaling ba si...
ako pa rin ang foundation. May term si Ray. Na. Pag ikaw yung opener, ikaw yung reverse headliner. Totoo yan. Yan ang perspective. Yan ang kailangan mong point of view skewing para mag-succeed sa comedy. Okay, yung kailangan mo naman i-gaslight talaga yung yun. sarili mo. Yes, exactly. Last yung mga gago ni Ray. Like, minsan sinasabi niya sa akin pag may show siya, tapos nanonood ako, sabi niya, akin na lang yung Marfan jokes mo. Gagawin niya daw on stage. Papasa naman eh. Oo. Ay, nako. Pero yun nga, yun yung kailangan mo, I think, as more than anything, is a point of view. Kasi, kung darating ka ron na sobrang generic lang jokes mo, yung tipong jokes mo pwedeng performin ng kahit sino. Kasi, the point of view is the point of you, pare. Wow. Walang kwenta. Stressing on originality rin. Okay. Kasi, I think, ang maganda sa eksena natin, dinig na dinig eh. Parang sila dyan. Sorry. Go rin. Wala na kasi yan eh. Stinrate mo siya kanina eh. Napansin mo bang ubos na yung iced tea Pahinga mo? konti. Inayo ako. Pwede ba mamaya kayo na magsalinan? Mamaya na kayo magsalinan pagkatapos ng episode. Kaya ba mag-intay yun? Kasi nakita mo yung proseso mangyari. Abot ni Ray sa iced tea. Bubuksan mo. Si Ray kasi kanina pa yung kinukuha yung matcha, gumagano'n siya eh. Tapos i-pour mo. Diba? Tapos marami pang yelo na maliliit yun. So hindi swabe yung pagka-pour. Anyways. Okay, sorry. Okay. Back on track. Yung originality, I think, yun din yung stress. Yun yung magandang culture na na-establish dito sa stand-up comedy natin is may stress on, yun nga, puta, naging discussion kapag nagkaroon ng parallel jokes, diba? Na-stress na dapat maging original ka. And maganda siyang foundation on the stand-up comedy scene kasi yung craft natin, puro yung idea na na-execute. So, kunwari, pag may naisip tayo na idea, walang ibang more often than not, walang ibang babahid ng performance mo. Ikaw lang ang gagawa. Yeah. 'Di ba? Walang ibang magi-input, walang ibang magsasabi na dapat ganito gawin mo, ganyan gawin mo and everything. Magagawa mo siya unbridled and pure. Ang problema dito sa lahat ng entertainment industry natin, kunwari, pag gumawa ka ng movie, mag-pitch ka, o original idea mo, babahiran niya ng input nito, input nito, ganito gagawin to, o yung actor, gusto niya, ganito siya mag-act. Diba? Hanggat mamaya, yung final product, sobrang layo. Layo na, hindi na siya ano. So sa atin, parang nakahanap tayo ng way, I think, maganda siyang palaganapin sa Pilipinas. Kasi, nandito tayo sa entertainment industry na maraming tipid, maraming politics, maraming yun nga, kailangan mag-cater to this, yung tingin ng producer, iba yung vision ng director, iba yung vision ng writer, mga ganong klase. Pag sa stand-up, at least isang tao lang. So, nagkakaroon tayo ng honest to goodness shot to present ano ang capability ng isang Filipino artist. Unbridled and uninhibited. Motherfucker! Boom! Boom! Hey. Watch us grow! Magiliw! Bumangon kayo! Pilipinas! Bumangon kayo! Buksan ang inyong mga mata! Never again! Kailangan ko na sabihin niyo para dumami yung views. Nakikita ko na red yung mga mabako. Ba't kinakaluin yung politics? Dun sa diba? Okay. Ito na yung the proverbial payo. Kasi dahil ito ay it's a teaching episode. Yeah. Okay. Sabihin natin kay Andre, anong payo mo sa ating mga would-be bucket list New Year's resolution comedians natin? Gaya nga ng sinabi ni Red, yung ilapit mo yung microphone sa iyong bibig. Gaya nga ng sinabi ni Red, 'di ba? Na stand-up is a unique thing that's for you. Like, it's in your point of view nga. Bawal mong i-echo. Okay. Gusto original thought mo. Yeah. If you would let me finish. Okay, sorry. Okay. My fucking thought, fatso. Okay. So, minsan di ba may mga nagbibigay ng advice, sa inyo? Minsan, pwede mo naman hindi pakinggan yung advice eh. Ibang tao. Pwede kasi it's in your own thought eh. Natawa lang
Gaganong ka bigla. La. Tapos kaos. Basta it's since it's your point of view, parang you get advice na ng piecemeal kung anong nagfi-fit talaga sa style mo. Kasi alam bigyan ko ng advice si Ray sa pag-joke. Sobrang iba kaming komedyante. So, yung mga payo ng mga tao, it's not set in stone. Yes. Hindi siya tama, hindi siya mali. Advice lang siya. I'm so proud of you. Why? Oh my God, grabe. Ang intense nun. I would rephrase it. May revisions. May I? Yes, i-revise mo. Kasi nanggagaling tayo sa school of thought na art ang stand-up, diba? So, kung naniniwala kang art ang stand-up, wala siyang one way. Yes. There's no one way to do art. Diba? Hindi naman, ang painters naman, hindi naman dapat, nasa easel lahat, diba? Ang dami namang painters na nasa pader lang, diba? Nasa kalye, splash yung diba? So, maraming ways. There are basic foundation, may foundation ways to do it. Premise, set up premise, ganyan, tag, act out. So, pag binigyan ka ng payo, tama ka, it's not set in stone. Kasi, it's very weird for someone to say, ito yung payo ko and this is the only way na pwede mong gawin to. There are a lot of ways. So, pag nakatanggap ka ng payo, please take it with a grain of salt na sabihin mo, na iisip mo na lang, okay, pwede siya mag-work, pwede siyang hindi. Kahit ako pag nagsasabi ako ng payo, parang iniisip ko, shit, sana wag niya masyadong i-take into heart. Kasi pag di gumana mo akong gago. Diba? Ikaw ba, Ray? Yun na. Ayan, kinabahan ka na naman. Si Isa mo. Nabunod. Si Isa mo. Akala niya pag ganun. Huli na si Isa kasi inisip ko parang siya yung pinaka-may. May pale. Advice. Hindi ko alam kung qualified pa mag-advice. Pero kung may joke kayo na gusto nyong gawin, tapos sa tingin nyo original, tapos sa tingin nyo yun talaga yung feeling nyo nakakatawa, edi gawin mo na yun. Kasi masaya mag-stand up. Tama naman. Hindi naman siya mali. Hindi rin siya tama. So, so kung sa tingin nyo, ano lang talaga, be original lang talaga. So, tas confidence. Steven? Yeah. Yung sa bagsakan ka ng anvil. Sa mga na-curious, huwag kayong mahiya na lumapit sa yung mga comedian na lagi nasa open mic. Naghahanap kami palagi ng bagong open micer. Yeah. And kung nag-expect ko yun. Ayaw na ni Ate. I was just thinking. Sorry. Pero kung kumakain kami, alam mo yun, di ba? Puta. O kung like nakikita mo yung 8 beers na. Meron na, marami na kaming nainom, di ba? Hindi. Next week na yun, pare. Puta, di ba? Okay, So sige, go, go. Steven. Nawala yung... Wala na. Na-debunk yung... ang point niya is open tayo lahat. No, we are. We're just fucking around. Pero sasabihin ko lang din, huwag kayong mag-expect na may magtuturo sa inyo. Kasi like, if you're coming in to expect na si Red mag-advise or sila Lilan, sila Andren, sobrang iniisip lang din nila yung set nila eh. Exactly. Before a set, no? Yeah. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Kung di pa ako nagsiset. Parang may isang beses na hindi pa ako nagsiset, tapos nagset na siya. Tapos nilapitan niya ako. Any advice? So, parang wala. I'm not do worse than you, man. Hindi mo alam eh. Okay. So, punta lang kayo. Tama. And ito isang important na napansin ko. Don't go in for friendship. Go in for yung ma-discover mo talaga yung... For competition. Hindi, I mean, like ma-discover mo talaga paano gawin. Bonus na lang yung friendship. Dadating siya. Yun lang. Yun. Okay. That's actually Tama solid. Ang ganda na nga. Gano'n ka tagal lang. Very frank. Less than 1 year. Parang sinasabi. Kinabahan si Ray. Tapos si Ray 2016. Magdadagdag ako mamaya. Mga naisip na ako eh. Sige Ray, bilis naman. Hindi pa rin ako confident na ikaw yung headliner ng advice. Sige. Reverse headliner siya. Ano ba sinabi mo siya? Okay, si Ray, okay. Ako, I think just to... And then, since we're all about originality, parang the way you find it is basing on your real-life experiences na ikaw lang may alam, ikaw lang naka-experience. Yeah. So, find the funny in what you've been through. Yes. Whether it's
painful or it's actually funny. Parang every day you encounter things that are funny. Parang find a way to, parang it's ano din eh, it's therapeutic din to write it out as a joke. So ayun, just trust what you find funny, tapos base it on yourself. Hindi na okay na. Yeah. Experience makes you a better writer. Tama yun. Poet needs the pain, pare. Yeah. Ako, ang payo ko is magpakita kayo. Yun lang naman talaga eh. Actually, Yun naman talaga eh. Lahat ng lessons mo i-pick up mo. Pero kahit ako, pag ako matagal na, like ako, ang tagal ko nang hindi nag-open mic regularly, nararamdaman ko sa quality na turn out ko na parang, putang ina, di ka kasi nag-open mic, baboy. Alam mo yun, wow! Before a show, dahil mo ka ng bet ng ticket, pero ito na naman yung joke mo. Pare-parehas. So, gagaguhin mo lang yung sarili mo, di ba? Parang ganun lang yung, mo. So, pakita ka, get that stage time because there's really nothing like it. Wala talagang open mic. Oh my God, yeah, walang pressure. Walang ganong pressure. May pressure pa rin. And it's super fun. At saka, kasi, tawag doon, malaking, I think a lot of, hindi nyo natutunan ko rin as a person that produces the stand-up comedy shows. Malaking bagay din how you set up a show. And hindi lang siya sa sarili mong set. Kasi, we focus on our sets, we practice on our sets because it's the only thing that we can really absolutely control, di ba? Pero a lot of the things then is setting up the environment, yung kailangan mo i-gear yung tao na tatawa sila that day. Ibig sabihin ko na rin, kung bumili sila ng ticket, alam mo ng game silang tumawa, 'di ba? May mga certain kinds of setups na hindi masyadong gumagana for comedy. Golden Globes. Parang gano'n, di ba? Mahirap siya na gig. Corporate gig yung mga tawag yan sa mga yan. Corporate gig na... Don't worry, kasalanan naman ng writers. Kasalanan naman ng writers. Pero yun nga, yung merong certain kind of environment na hindi siya para sa stand-up comedy. Tapos pag nag-stand-up ka, that's what makes it a really hard gig. Assuming na prepared ka sa comedian, di ba? So... may ganyan na kailangan mo ring isipin and you can't get any more experience unless na parati ka nabubuk sa shows kundi open mic. Kasi every time ka sumampa sa open mic, different combination of crowd, different mood. Tama. Hindi mo alam kung ano yung nangyari na tayo. Binagyo ba tong mga to? Masama ba yung pakiramdam ng kasama nilang isa? Kaka-break lang ba nito? Combination with another, kaka-break lang itong table na to, tapos yung table na to, couple sila lahat. Alam mo yun, di ba? Nakaka-apekto yun eh, di ba? So, all those everything combinations... is going against you. Yes. all combination and permutations ng stand-up comedy, ng stand-up comedy audience is hindi mo siya mako-curate. Never. Unless na sobrang, yun nga, magaling ka mag-produce ng stand-up comedy show. So, sa open mic mo siya makikita and doon mo lang siya ma-experience. So, matututo kang mag-cater different kinds of energies and different kinds of people na nanonood sa'yo. So, you have to show up and you have to do the stage time and you have to tawag dun and you also have to at least talk to people that have been there. And also, with what Red said, importante yung stage time kasi you get more comfortable with the audience. That's the hardest part for me sa stand-up. Getting comfortable being there. Yun yung hindi alam ng mga the uninitiated. Yung mga taong nag-feeling expert lang sa internet. Dapat kasi ganito ginawa niya. Blah, blah, blah. Rule of thirds. There's a lot. Hindi nakasalay sa comedy yung show, pero there's a lot din sa malaking factor din yung paano mo gagamitin yung energy ng tao na nasa, or paano mo siya i-manipulate into something fun. Yeah. Question pala. Nung nag-start out kayo, Yung ako pa nagtanong ng paparap up. Sige, Steven. Pag ganun eh. Pag ganun na bigla. Question pala. New thread of topic. Part 2. Kasi parang may nabanggit yung on the line of improving your every open mic. Kasi ngayon, uso na sa amin, like nung mga kasabay ko, nire-record namin yung sets namin. Hell yeah. Ngayon lang nauso yun. Dapat parati yun. Staple yun eh. Yun nga yung tatanong ko sana. Kung ganun din dati. Ako, audio parate. Audio at least parati. Yeah. Tapos puta, ang ginagawa ko on the way home, yun yung pinapakinggan ko. Para yung kailangan mong para tapos na. Yeah. Tapos na hindi mo na siya kailangan pakinggan ulit. Tapos, then take notes kung usually kapag may joke ka na maraming things, like may joke ka na gumana last week, tapos di na gumana ngayon. Importante yung audio nun kasi
tayo na naman may mali kong ginawa or ano bang iniba ko, mali ba yung tono? Kasi minsan kahit one word lang or ibang tono lang, iba na kagad yung nangyari. Tapos, importante rin pag nag-record. Yung pinakamahirap actually, pakinggan mo sarili mo. Sobrang. Exactly. Puta na. You need to get past that, by the way. Nung nag-self-produce ako ng special, yung finally, nung ini-edit ko, tayo na sawa na ako sa may mga shots pa kami ni Alexio dun sa likod eh. Nakaganon lang sila. Saka parang takin dyan pa si Andren. Nakabulat. Pero yun nga, you have to go, yun yung trabaho part. Kasi hindi naman pwedeng, unless na sobrang henyo mo, new jokes ka parati. Diba? You work on the jokes and you have to find a way na to deliver it consistently. So, kailangan talaga importante yung... Actually, feeling ko parang yun yung most memory ng iPhone ko is audio recording. Exactly. Nung una, may mga rename ko pa yung title niya, wala nang parati lang matalino street. Ako, most wicked. Because I'm the most wicked. May tanong ako pa, Steven, dahil sinira mo yung format na episode. Hindi, kasi naisip ko para sa... Ayun yung gumawa sa Sige. Ano naisip mo? Maganda siya eh, kasi parang kung may magta-try mag-stand-up, important part din siya ng self-improvement. Tama naman. Yun lang. Yun. Ikaw, Ray, meron ka pang ano? Ito na. Headliner advice. Ito na yung pinaka-advice. Alam nyo, gawin nyo yung comedy para sa sarili nyo. Yung sinabi mo kanina eh! Tapusin mo na. Mga Lodi Pops, Idol Master Cakes, pwede na tayo matulog. At kung gusto niyo ng information about open mics, go to Comedy Manila. Ano ba yung website natin? .ph? .ph. And you can message yung Comedy Manila social media page about open mic information. I think we have one almost every day na. Yes. So, mas accessible na open mic. Thank you. Ano na? Pwede na tayong matulog, Idol Lodi Master Puppy Cakes. Pangit. Puta. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.